Painit ang pasabog na balita dahil nga sa request ng mga fans na itanong kung ano pa ang mga proyektong gagawin ng K-pop sa showbiz. Ito ang tanong noon na hanggang ngayon na gusto nilang malaman. At itong nakaraan nga ay naging loyalty awardee si Kim Chiu sa nakaraang Star Magical Christmas 2025 kung saan mas naging pinag-usapan ng sikat na love team. Sa mismong event nga ay marami agad ang naluka sa pagkikita nga ng dating magjowa na si Gerald Anderson at Kim Chiu. Pero sa kabila ng mga pag-ship muli sa dalawa, ay di nagtagumpay ang ilang netizens na pilit buwagin ang sikat at trending na tambalan sa bansa. Latest na ngayong umaga ang mga bagong aabangan pa ng lahat sa Kim Pao sa 2026. Ayon sa Chika, may bagong movie di umano ang gagawin ni Kim Chiu at Paolo Vilino sa susunod na taon na posibleng makatrabaho dito ang sikat na producer. Kung matutuloy nga ang offer na ito sa dalawang kapamilya, ay posibleng ito na ang pangalawang movie na gagawin na together with Paolo Abilino. Depende pa rin kasi yon if magugustuhan ang inaalok na proyekto ng isang producer at kung gustuhan ng isang artist ang isang palabas. Pero alam naman ng lahat na walang pili ang mga artist na ito sa mga naunang series nila at mas lalong ipinakita pa na kaya nilang i-prove na lahat ang best nila. May nagsabi naman na masaya sila if ever man na matutuloy ang usap-usapang bagong movie na posibleng mapapanood na sa buwan ng August. Pero may netizen naman na nagsabing sana ang mga movies na gagawin or tatanggapin ng Kim Pao ay yung bagay lang sa kanila. Maalala nitong nakaraan nga ay marami ang nagbigay ng pahayag na hindi nila nagustuhan ang karakter ni Kim Chiu sa The Alibi at ayon pa nila, mas bet nila na makita sina Kim Chiu at Paolo Abilino sa mga karakter na hindi masyadong daring. May nagsabi naman na mas maganda na masusubukan ng kapamilya ang mga karakter na first time gagawin nila sa showbiz. May nagsabi naman na sa 2026 ay abangan talaga nila ang usap-usapang bagong series na sana'y matutuloy na ang negosasyon. If ever man na matutuloy ang movie, ay isa naman ito sa mga palabas na aabangan ng mga sulit Kim Pao fans. Maalala nitong nakaraan nga ay naging vocal ang suporta ng fans sa sinihan at dahilan na kumita din ng malaki ang nasabing movie na My Love Will Make You Disappear. May nagsabi naman na kung matutuloy ang movie ay sasaya ang buong Kim Paolandia dahil gigil na gigil din sila na mapapanood ang Chinita Princess at aktor na si Paolo Abilino sa big screen. Dapat naman raw nagagawa ng movie ang Kim Pao sa susunod na taon dahil request ito ng mga tagahanga na masundan ang successful movie nila noon. Kaya isang pasabog talaga ang magaganap at dapat ay tutok lang ang mga tao sa mga bagong updates ng dalawa sa kanilang social media accounts. At balita din ngayon na may inanda namang bagong collab ang streaming platform sa ABS-CBN na isang series kung saan posible ang Kim Pao din ang gaganap. Dahil nga sa tiwala na ipinakita ng Prime Video ay maraming streaming platform na naman ang gustong maipalabas ang content ng ABS-CBN sa plataforma nila. Kilalang-kilala naman talaga ang ABS-CBN sa may magandang contents na naipalaba iba't ibang panig ng mundo. Kaya siguro ang ilang production company ay gigil na gigil rin na makakulab ang network. At sa sitwasyon naman ng Kim Pao ay hindi magsisi ang mga producers or streaming platforms na i-partner ang ABS-CBN sa mga future projects. Isang patunay din ito na napabilib sila sa mga latest na project ng Kim Pao na hanggang ngayon ay hindi bumaba sa ranking nito. Maituturing na isa ang Kim Pao sa most followed love team sa bansa. Kaya sa kanilang mga proyekto ay updated ang lahat sa mga ganap sa buhay. Sa kabilang banda naman ay hindi nagwagi ang mga bashers na gawa ng storya ang Kim Pao. Kalat na kalat nga online ang pagpupursigi ng mga bashers na ibalik ang Kim Herald. May mga eksena pa online kung saan tila naging tulay raw si Enchung D na hindi magkalapit sina Gerald at Kim sa pictorial ng event. Napansin din ng mga fans na tila umiiwas raw si Kim Chiu kung lalapit ang dati niyang nobyo. Kaya trending ang hashtag Kim Herald is back at Kim Pao pa rin forever sa X at patuloy na pinag-usapan ngayong umaga.
May nagsabi naman ngayon na parang hindi na mangyari ang muling pagbabalik ng Kemerald dahil may kanya-kanya na silang mga ganap sa buhay at syempre, active pa rin ang Kim Pao sa ngayon. May panawagan naman ang ilang tagahanga ng Kim Pao na sana wag nang i-ship si Kim Chiu at Gerald dahil okay na sila sa love team na Kim Pao kung saan mas lalo pang nagustuhan ng Pinas at maging sa international arena. May nagsabi naman na nagpapasalamat sila kay Enchung D na naging harang para hindi maaapektuhan ng mga supporters ng Kim Pao. Marami kasi ngayon ang ayaw makitang magkakasama muli ang dating magjowa. Pero marami naman na nagsabing wala naman sa isip ni Kim Chiu at Gerald Anderson na magkabalikan dahil happy na sila sa kung ano man ang meron silang kasikatan sa showbiz. Naging supportive lang talaga sila sa bawat isa at thankful sa mga opportunities na dumating sa buhay. Maalalang pinag-usapan din sa bansa ang sins of the father na bida si Gerald Anderson at ang Kim Pao naman na grabe din yung pag-trending online. Sana raw ay magiging masaya na lang sa mga desisyon na gagawin ng mga bida at maging ang kapamilya actor Gerald Anderson. May nagsabi naman na hindi talaga nagtagumpay ang mga bashers dahil sulit ang suporta ng tao sa dalawang sikat na kapamilya. Hoping naman sila na hindi na isi-ship ng mga tao ang Kemerald na hindi na gusto ito. Marami naman talaga ang hindi sasang-ayon sa mga balitang collab na naman ng isang proyekto ng Kemerald. Okay na ang lahat sa Kim Pao na isa talaga sa mga artista na patuloy na gumagawa ng pangalan sa industriya. May nagsabi naman na never lang iiwan ng Kim Pao na nagbibigay saya sa araw-araw na buhay nila. Kaya thankful talaga ang lahat sa mga pagkakataon na nasasagot ng network ang mga request nila sa Kim Pao. Noong una, hindi nila in-expect na makakagawa sina Kim Chiu at Paolo Abilino ng mga sunod-sunod na proyekto sa bakuran ng ABS-CBN mula sa nilang at hanggang sa The Alibay na hanggang ngayon, numero 1 pa rin sa puso ng mga viewers. May nagsabi naman na iba talaga ang pag-alaga ng ABS-CBN sa Kim Pao dahil napapanatili lang ang kasikatan ng dalawa sa kabila ng mga may init na intriga ay andyan pa rin ang stasyon para bigyan ng mga proyekto ang dalawa. Nagpapatunay lang ito na kahit ang network ay malaki ang tiwala sa Kim Pao. May nagsabi naman na proud din ang ABS-CBN sa nagawa ng Kim Pao at sa pananatili nila sa Kapamilya Network. Kaya ang naging pahayag ng ABS-CBN sa Kim Pao ay isang paayuda sa Kim Pao fans na present sa mga updates sa buhay nila. Abang-abang tayo mga kapresko sa mga susunod na updates mamaya o bukas para magkakaroon tayo ng access kay Kim Chiu at Paolo Abilino. Sa online naman ngayong umaga ng November 27 ay active pa rin ang mga fans na sundan na naman ang episodes ng The Alibay sa Prime Video. Kaya wag nang magpapahuli sa mga eksena na intense na talaga. Paborito talaga ng mga fans ang Kim Pao na itinuring lang pamilya sa showbiz. Pwede lang muna tayong magbigay ng realistic at most likely na possibilities based sa galaw ng industriya at sa mga huling pinakaabalahan ni Kim at Paolo. Posibleng paglabas ng Kim Pao Telesaver 2025. 1 ABS-CBN Kapamilya Channel pinakamalaking posibilidad. Dahil si Kim Chiu ay long-time kapamilya at may contractual ties pa rin sa ABS-CBN. Si Paolo Abilino ay madalas pa rin kasama sa ABS-CBN primetime projects. Malakas ang suporta ng ABS-CBN sa Kim Pao fandom simula Linlang at What's Wrong with Secretary Kim. Pwedeng ipalabas sa Kapamilya Channel, A to Z, TV5, Kapamilya Online Live, I Want TFC, Hekdu, View o I Want TFC exclusive. Trending ngayon ang hybrid release, kung saan unang lalabas sa streaming, this week, tapos ipapalabas sa TV pagkatapos. Malaki ang chance dito lalo na kung ang concept ng proyekto ay K-drama remake, psychological drama o romantic comedy na bagay sa Kim Pao. Netflix, kung big hindi malayo lalo na kung may foreign director have, African o Southeast Asian collab, may international funding o partnership, malakas ang international traction ng Kim Pao online. Pero ito ang least likely kung regular teleserye lang. 4. GMA Network, cross-net collab co-production. Possible din dahil nagkaroon na ng cross-network shows ang ibang artists. Si Paolo ay may GMA roots, nagiging uso ang ABS-CBN x-GMA co-productions, pero only possible kung special project, miniseries o event series. Kung i-assess natin ang most likely, 80% ABS-CBN, Kapamilya Channel, ATV5, I Want TFC, 15% for streaming first, View or I Want TFC exclusive, 5% GMA or Netflix, special case only. Base sa mga pattern ng league-style headlines lately,
malaki ang chance na romance, thriller, or rom-com with mature twists dahil ito ang pinakapatok sa Kim Pao chemistry. Posibleng end of 2025 primetime drama o Q1 2026 flagship teleserye. Grabe, kung totoo ngang may bagong proyekto sina Kim Chiu at Paulo Avellino, hindi lang simpleng balita yan, kundi isa itong major explosion sa showbiz world na siguradong magpapayanig sa fandom at sa buong entertainment industry. Sa dami ng hype, teaser-style posts at mga di mapigilang kilig mula sa Kim Pao fans, ramdam mo talaga na anytime may pasabog na darating. At ngayon, ang pinakamalaking tanong, saan nga ba lalabas? Telebisyon ba? Streaming? Cross-network? Ito ang klase ng intrigang halos lahat abangers, kahit hindi solid Kim Pao, curious na curious. Bakit ang laking ingay ng balitang ito? Una sa lahat, after ng sunod-sunod na tagumpay ng Kim fandom, mula sa teleserye, viral scenes, social media trends, hanggang sa millions of views sa clips nila, hindi na nakapagtataka kung bakit halos buong fandom naghihintay ng next chapter. Makikita mo talaga ang lakas ng Kim Pao. Solid acting, natural chemistry, professional synergy, at yung hindi pilit na kilig na ramdam hanggang viewers. Kaya kung may new project sila, automatic blockbuster hype agad. ABS-CBN Kapamilya Channel. Ito ang pinakamataas na posibilidad. Parehong heavily connected pa rin sina Kim at Paulo sa ABS-CBN ecosystem. Kapamilya pa rin ang identity nila at consistent ang network sa pagbuo ng high-quality dramas na bagay sa acting depth nila. At kung kapamilya na nga ito, siguradong magiging malakas sa A to Z, TV5, Kapamilya Online Live, I Want, TFC. Kaya kung dito lumabas, hindi na ako magugulat. Bagkus, mas lalong fire ang hype. Possibility 2, streaming via I Want TFC, international platform. Ito ang bagong trend ng teleserye ng 2024-2025. Mas cinematic, mas mature, mas premium ang atake. At bagay na bagay ang Kim Pao rito dahil malakas sila sa international audiences. Kung streaming first ito, ibig sabihin, mas bold ang storytelling, mas polished ang visuals, mas global ang reach. At syempre, mas maraming viewers na abroad ang makakapanood agad. GMAX AS-CBN co-production. Hindi na ito imposible ngayon, lalo na't open na ang dalawang networks sa collaborations. May chemistry si Paulo sa GMA before at si Kim naman ay sobrang flexible na artista. Kung ito ang mangyayari, historic talaga ito. Ang pinaka-nakakilig na bahagi. Ramdam mo na may build-up talaga. Parang unti-unting may binubuong surprise ang team nila. May mga pa-teaser posts, may mga pa-hint, may mga unexpected sightings, plus ang never-ending kilig clips na parang nagbibigay clue na may bagong storyline brewing. Kung teleserye nga ito, sigurado magiging isa sa mga biggest releases ng late 2025. Sa totoo lang, kung fan ka ng Kim Pao, this is the moment na masarap maging abangers. Yung tipong, bawat post ni Kim, inaabangan bawat move ni Paulo, pinag-uusapan bawat leak, pinagdedebatihan bawat headline, kinikiligan, dahil ramdam talaga na may malaki silang binabalak. Kung ano man ang network o platform, isa lang ang sigurado. Kapag Kim Pao ang nagbalik, malakas ang impact, malalim ang emosyon, at solid ang kilig. Ito yung tandem na kahit anong project, nagiging malaking usapan. And if this new project is real, sigurado magiging isa sa pinaka-inaabangang teleserye ng 2025.